Amen. Hallelujah. Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa ating worship celebration dito sa House of Refuge Community Center. Ngayon po ay last Sunday na ng buwan ng May. Napakabilis ng takbo ng panahon. So next month, by the end of this week, June na tayo. Kaya ganun kabilis ang takbo ng panahon. Pero kahit na ganun kabilis ang takbo ng panahon, kasama pa rin natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Because of His mercy that endures forever until now, andito pa rin tayo. Patuloy na nagsasamba at nagmamahal at nagpupuri sa ating Panginoon. Kaya welcome po sa ating lahat. Welcome to all of our brothers and sisters in the Lord dito sa House of Refuge Community Center. Para po sa ating pag-umpisa, tayo po ay dadako na sa ating Bible reading. At ngayong hapon na to, tayo ay nasa Revelation chapter 16. At ang ating Bible reader ay si Ate Marilyn Almahar. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang ating pong babasahin sa oras ito ay sa aklat po ng Pahayag, chapter 16, verse 1. Nasabi po rito, mula sa templo ay narinig ko ang isang malakas na tinig na nag-uutos sa 7 anghel. Humayo na kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang laman ng 7 mangkok ng puot ng Diyos. Kaya umalis ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng dala nilang mangkok at nagkaroon ng mahahapdi at nakakapandiring pigsa ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Verse 3, ibinuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat. Ang tubig dito ay naging parang dugo ng patay na tao at namatay ang lahat ng nilikhang may buhay na nasa dagat. Binuhos naman ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang mangkok sa mga ilog at mga bukal at naging dugo rin ang mga ito. At narinig kong sinabi ng anghel na namamahala sa mga tubig, ikaw ang matuwid na nabubuhay ngayon at noong una, ang banal, sapagkat hinatulan mo ang mga bagay na ito. Ang mga nagpadanak ng dugo ng mga hinirang ng Diyos at ng mga propeta ay binigyan mo ng dugo upang kanilang inumin. Iyan ang nararapat sa kanila. Verse 7, at narinig ko ang isang tinig mula sa damba na nagsasabi, Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat, talagang matuwid at tama ang mga hatol mo. Verse 8, at ibinuhos din ng ika-4 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa araw. At ito'y binigyan ng kapangyarihang pasuin ang mga tao sa tindi ng init nito. Napaso nga sila, ngunit sa halip na magsisi at talikuran ang kanilang mga kasalanan at magpuri sa Diyos, nilapastangan pa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magpadala ng ganoong mga salot. Verse 10, ibinuhos naman ng ikalimang anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa trono ng halimaw at nagdilim ang kaharian nito. Napakagat dila sa kirot ang mga tao at sinumpa nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang hirap at tinamong mga pigsa. Ngunit hindi rin, Pastor, pakisuyo po. Dahil sa hirap at tinamong mga pigsa, ngunit hindi rin sila nagsisi tumalikod sa masasama nilang gawain. Verse 12, at ibinuhos ng ika-6 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog Euphrates, natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. At nakita kong lumalabas mula sa bunganga ng dragon, sa bunganga ng halimaw at sa bunganga ng huwad na propeta, ang 3 karumaldumal na espiritong mukhang palaka. Ang mga ito'y mga espiritu ng mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Verse 15, makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw. Pinagpala ang nananatiling gising at nag-iingat ng kanyang damit.
Hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa harap ng mga tao. Verse 16, at ang mga hari ay tinipo ng mga espiritu sa lugar na tinatawag sa wikang Hebreo na Armageddon. Verse 17, pagkatapos ito, ibinuhos sa ikapitong anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid. At may nagsalita ng malakas mula sa tronong nasa templo. Naganap na, kumidlat, kumulog, at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa ng likhain ng tao dito sa lupa. Verse 19, nahati sa tatlong bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos. Ang kitanyag na Babylonia, pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kupa ng kanyang matinding puot. Umalis ang lahat ng mga pulo at nawala ang lahat ng mga bundok. Umula ng malalaking batong yelo na tumitimbag ng halos 50 kilo bawat isa at nabagsakan ang mga tao at nilapastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa nakakapangilabot na salot na iyon. Amen. Tayo po ay manalangin. Purihin po ang Diyos. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong kabutihan sapagkat ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang umahatol at ikaw naman po, Panginoon, ang nagpapala Diyos. Kaya maraming pong salamat sa patuloy na pagpapahayag ng iyong pong mga salita. Ito ay mababasa namin, napapakinggan. Maraming pong salamat, Panginoon, at higit sa lahat, kami po ay patuloy na manatiling gising, Panginoon, spiritually sa buhay po namin at patuloy kami, Lord, na naghihintay ng mayroong katapatan at matatag, Lord, na aming pananampalataya sa iyo pong harapan, Panginoon. Kaya maraming pong salamat sa hapong ito, pagpalain mo po ang nagbasa at maging mga patuloy na nakikinig ng iyo pong mga salita, Panginoon. Salamat po sa iyo, napakabuti mo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Maraming salamat, Pastor Wilfred and Ate Marilyn. Thank you very much. At ngayon po tayo ay magpapatuloy para sa ating scripture reading and opening prayer. Tawagin po natin ang ating kapatid, Sister Mildred Salvador. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang ating pong scripture reading ngayong hapon ay makikita sa Awit, chapter 107, verse 1. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Amen. Ito ang salita ng Panginoon ngayong hapon. Manalangin po tayo. Hallelujah, Panginoon. Tataas ka po namin at pupurihin sa hapong ito. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Napakabuti mo sa amin. Ang iyong pag-ibig ay tunay at hindi nagbabago kailanman. Panginoon, ikaw ay laging tapat sa amin, Lord. And you love us so much, Panginoon. At ihanda mo po ang bawat isa sa amin sa pakikinig ng iyong mga salita at pagpupuri sa iyo ngayong hapon na ito. And as we continue our worship celebration, be with us, Lord, and let your Holy Spirit flow and be upon us this afternoon. We praise you, Lord, and we honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Maraming salamat, Sister Mildred. Indeed, ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Napakabuti ni Lord sa bawat isa sa atin. Ngayon po tayo ay dadako na sa ating praise and worship. Ihanda natin ang ating mga palakpak, ang ating amen. At itaas natin, wawagayway natin ating mga kamay in honor and in praise to our King. At tawagin natin ang ating mahal na Ate Beth para sa ating praise and worship. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang Diyos po ay mabuti. Patuloy po natin ideklara ang kanyang kabutihan at katapatan sa ating mga buhay. And because He lives, lahat po tayo ay buhay at may pag-asa sa Panginoon. Let's declare the goodness of the Lord this afternoon. Palakpak po natin mga kamay. I know we
Lord, salamat dahil ikaw ay buhay at buhay magpakailanman. Kaya nga po, Panginoon, kami ay patuloy na nagkakaroon ng pag-asa, nagkakaroon, Panginoon, ng marami pang buhay na nararanasan namin mabuting bagay at mga pagpapala mo sa amin. Salamat sa iyong katapatan sa aming mga buhay. And this afternoon, we want to speak your name, for in your name there is power, there is healing, Lord. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing. You are my life. Break every stronghold, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind.
'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Hallelujah. We speak your name, Jesus. For in your name there's power, there's healing, there's peace, Lord. We thank you for the name of Jesus. Hallelujah. I offer to you, Lord, ang aming gawain ngayong hapon. May you continue to move in our hearts and in our minds. May your name be glorified and be lifted up as we worship you, as we honor you. In Jesus' name. Amen. 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 Amen, amen. Maraming salamat, Ate Beth. Indeed, it is true when we speak the name of Jesus, there is peace, there is joy, there is hope, there is gladness of heart. Kaya napakaganda po. Let us always speak the name of Jesus in every situation sa buhay natin. At ngayon hapon na to mga kapatid, hindi na po natin patatagalin. Makikinig na po tayo ng salita ng Panginoon. Ilan na po kaya nakaka-memorize ng Psalms 23? No? Isa na ako doon, tataas ko na ang kamay ko. Na-memorize ko na Psalms 23. But ngayon, sa hapon na ito yung last Sunday na pag-aralan natin ang series ng Psalms 23. At bibigay na po natin ang panahon sa ating mahal na pastor, Pastor Mario Albelda. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. At I have requested Sister Lilian kung pwede maunang po muna ako ngayon because sa labas po kami together with my family. Just this morning, we had our first birthday celebration ni Oli, ang aming pangatlong apo. And at the same time, we dedicated her to the Lord. Kaya, ayun, medyo may extended family activity kami. So, we're now here. At yun yung aking battery, mapula-pula na. Kaya, bibilis-bilisan ko na rin so that hindi mamatay itong aking laptop. Anyway, let's come to the Lord in prayer. Lord, marami pong salamat at patuloy na talaga namin sa inyo ang panahon ng aming pag-aaral ng asang mga salita. Sa kapos, aming kalagitnaan, even as we continue to learn from you. Thank you and honor you, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. So mga kapatid, medyo hindi ko nang papakatagalin dahil iba yung battery. So mamaya po ay God willing, I will be rejoining you using my my iPad. But for now, kasi nandito sa aking laptop, Anyway, tayo pong ngayong hapon ay on the last Sunday of our series dito po sa Psalm chapter 23 at salamat sa mga bago na pinuro ng Panginoon sa atin. Again, sabi po rito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako makukunan. Pinapahinlay niya ako sa lintiang pastulan, inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan, pinapanubayan niya sa tamang daan. Upang aking parangalan ng kanyang Panginoon. Dumaan man ako sa madilim ng isang kamatayan, wala kang katatakutan pagkat ikaw ang aking kasama. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay at sanggalang, pinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban. Sa aking ulo, langis ay binubuhos, sa aking sarong, pagpapala ay lubos-lubos. Verse 6, kabutihan at pag-ibig sa akin ay hindi matutunan. Makakasama ko habang ako ay nabubuhay at magpakilanman sa bahay ni Yahweh at mananahan. So, gusto ko nga pa na i-congratulate si Belle. Si Belle, naka-memorize niya ng first 4 verses. No? So, Belle, pagpatuloy mo lang, tapusin mo yan. Salamat sa iyong compliance, sa ating encouragement for us to memorize. No? So, yung iba po, pwede pa. So, ito po sa ating binasa sa bandang huli ay atong hayaan natin din po
ilang mga pananalita that addressed to the shepherd. At dapat po natin mapansin, mga kapatid, that when we say that Jesus is our shepherd, ang ibig sabihin nito na kapag ang Panginoon, ating pastor, is that He provides. Pag ang Panginoon ang ating pastor, siya po yung nagbibigay, nagtataguyod, siya po yung nangangalaga at nagpoprotekta sa atin. More so, hindi lamang siya ang ating tagapagpaguyod, not only that He cares and protects for us, but we are also assured na meron po tayong itibayan at katiyakan ng kanyang presensya sa ating mga buhay. In fact, ito pong presensya ng Diyos sa ating buhay, it's not only for a limited time, but He will actually be with us for all of our days. Sa buong buhay mo, kapag ka ikaw ay nasa Panginoon, makakasama mo siya habang panahon. And so as we look at our lives and our situations, through God's perspective, we find, mapapansin po natin na dahil ang Diyos ay kasama natin, since His presence is with us, we don't find the need to be afraid nor to be anxious. Wala pong dahilan para tayo ay takot. Walang dahilan para hindi tayo makatulog. Walang dahilan para hindi tayo ay mabagabang sa ating buhay. Bakit? Sabi ni David, ang Panginoon ang aking Diyos. And so on the past several Sundays, we have learned more of the benefits or the blessings na mga tupa na tinatanggap niya mula sa kanyang tagapagpastor. Unang linggo, nakita po natin, napag-aralan natin yung katiyakan ng tupa. Nakita rin po natin yung second Sunday, yung po kalakasan, pagpapalakas na tinatanggap ng mga tupa sa panahon ng kanilang kahinaan. And last Sunday, we also learned about the sheep's protection, yung pag-iingat ng Panginoon sa kanyang mga. At today, this afternoon, we will focus, isi-shift naman po natin ang ating focus from the sheep to the shepherd. Ano po yung ano po ang benepisyo, ano po ang kapakinabangan natin kapag ang ating pastor Naghang na po siya. Wala si Pastor. Kumusta ka na, Sister Daisy? Hindi kaya nalobat si Pastor? Sana hindi naman hindi pa siya tapos. Sige, habang naghihintay tayo kay Pastor Mario, sinong gusto mag-memorize, mag-recite ng Psalms 23? O, ano na, ready to recite while waiting for Pastor Mario. Sino po gustong mauna?
Sige, mauna ako. Wala pa si Pastor, ano? Sige, ako mauna kasi ako nag-challenge eh. Di mauna ako. Okay, mauna ako. Sige. Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside the still water. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You set a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Hallelujah. So, nag-challenge ako, ginawa ko na. Ngayon, sino po gustong sumunod? Sige, pwede kahit silip sa Bible. Sino pong gusto? Kahit ilang verses lang, wag kahit hindi mabubuo. Ayan, meron po ba? Who can memorize? Brother Yu Chang, can you do it? Oo. Sino pa? Sinong makakapag-recite ng Psalms 23? So, yan. Gawin natin assignment yan, ha? I-memorize natin yung Psalms 23. Pastor Wilfred, ano po sa tingin nyo, ano nangyari kay Pastor, na lobat po ba? Pastor Mario? Ayan. Nakabalik na po ako. Okay lang po. Nandiyan na. Ayan. Bumago lang ng posisyon si Pastor. Nagbago na. Ayan na, narinig ko na po. Si Pastor, bumalik po siya. Ayan na nga. Oo, actually cellphone na yung gamit ko ngayon. Hindi ko alam bakit bumitaw yung connection namin dito sa Tim Hortons eh. Anyway, so mga kapatid, I'll just be sharing to you later no yung aking outline kung gusto po ninyo para makita po ninyo. No? But nonetheless, tayo po ay tumako doon sa tatlong bagay na pinagpo ang shepherd sa atin. Una po, sa verse 5, makikita natin that God abundantly, ano ba natin yan? Okay. Ayan, basahin nyo. Nakikita nyo ba? Nasa ba? Yun po. God abundantly provides for us even in the face of our enemies. Sabi po dito, ang Diyos po, no, isa po sa mga bagay that God has promised to us ay yung kanyang pagtataguy sa atin. No? Sabi po rito, even in the face of our, sabi po sa verse 5, di ba? Pinaghahanda mo ako ng salo-salo sa harapan nino. Sabi ko dito na nakikita pa itong mga kalaban ko. You prepare a meal for me in front of my enemies. Alam niyo nung panahon ni David, during the time that this psalm was written, he was not yet king. O hindi pa po siya hari dito. Siya po ay isang simpleng pastol, tagapangalaga ng kawan ng kanyang mga magulang. But then, bilang pastol, marami siyang mga kalaban, di ba? Marami siyang mga enemies. Nandyan yung kanyang mga kalaban, hindi lamang yung ibang mga pabatas na hayop, but perhaps even as well, fellow shepherds, no? Paring meron ding ibang mga nagpapastol doon na somehow naiinggit kay David. No? Meron mga envy, meron mga jealousy. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, yung things that we are experiencing today have happened already in the past. And that is what David had experienced in the past. Pero sabi niya, kahit sa harapan ng aking mga kaawan, sabi ni Haring, you prepare a table for me. Ano po ibig sabihin nito?
maging sa harapan ng kanyang mga kalaban, siya ay pinagpapala pa rin. Amen. And that is one of the things that we have to understand, mga kapatid. Kuminsan, sa buhay natin, kahit ayaw natin ng away, ayaw natin ng gulo, pero still, meron at meron pa rin mga tao that somehow will feel, no? They will feel na para bang nandun yung inggit, nandun yung mga bagay na hindi maganda, dahil sa mga bagay na nakikita nila na ginagawa ng Diyos sa atin. Pero mga kapatid, sa mga panahon na merong aaway sa iyo, sa mga panahon na merong mga taong hindi magkakagusto sa iyo, no, take heart. Kasi sabi ni Lord dito, kahit sa harapan ng ating mga kaaway, God can graciously, God can mightily provide for all of our needs. Amen. Amen po ba? Nandyan pa po ba kayo? Hindi na po Amen. gumagalaw. Amen. So, marami tayong mga bagay na pwede maranasan. It could be our rivals. It could be our persecutors. It could be our spiritual enemies. It could be opposition. So, yung mga taong ayaw lang sa'yo. Oh, they just don't like you. Oh, but mga kapatid, kahit na anong mga challenges ang harapin natin, kahit anong mga sitwasyon, kahit anong klase ng mga kalaban na humarap sa atin, remember that God's provision will always be there for you. And I have experienced that in my life, mga kapatid. In the past, parang sa tinagal-tagal buhay natin sa ministry, we have gone through a lot. And we just have seen, no, na kahit gaano man yung mga tao na gustong umapak, magpabagsak sa'yo, but as long as you have God in your life, sabi ni David, you prepare a table before me. Ibig sabihin dito, ipinaghahanda mo ako, tinataguyod mo ako sa harapan ng aking mga kaaway. And lo and behold, yung mga tao na umaapak sa iyo, yung mga tao na gustong sumira sa iyo, sila yung mga tao mapapahamak. Ikaw na nagpapatuloy kay Lord will always experience the goodness and the blessings of God. Amen po ba? No? So, yan po yung isa sa mga pinangako ng Panginoon sa atin. Secondly, dito po sa talatang 6, not only that God prepares a table before us, no, before the presence of our enemies, but secondly, God's goodness, ang kabutihan ng Diyos, ang awa ng Diyos will follow us all the days of our lives. Verse 6, ano po ang sabi dito sa talatang 6? Sabi po rito, ang kabutihan at pag-ibig mo sa akin ay hindi magkulang. Hello? Andyan pa ba kayo? Amen. So, grabe. Hindi ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid, kailanman, sabi dito, hindi magkulang. No, ano po ang sabi dito dito ni David? Makakasama ko habang ako ay nabubuhay. Hallelujah. Amen po, di ba? Ang sabi rito, ang kabutihan ng Diyos will always be there in us. At hindi lamang po ito, again, for a limited period of time, not only 1 week, not only 1 month, not only 1 year, but for the rest of our lives. Amen, mga kapatid. Ang pangako ng Diyos is more than just meeting our everyday needs. Hindi lamang po yung pagbibigay niya ng araw-araw natin pangangailangan. But God even ensures, tinitiyak po ng Panginoon ang kanyang kabutihan, ang kanyang habag at awa, at ang kanyang katapatan will accompany us all our lives. So, mga kapatid, kailangan lang paniwalaan natin. Kailangan lang panghawakan natin ang katapatan ng Diyos will be experienced by us for the rest of our lives. Pangatlo pong bagay na makikita natin dito, hindi lamang ho yung pagpapalain tayo ng Diyos sa harapan ng ating mga kaaway, hindi lamang po yung ang kanyang
habag at awa will be with us for the rest of our lives. But in verse 6, God gives us a place. O, bigyan po tayo ng Diyos ng lugar. Bibigyan po tayo ng Diyos ng espasyo sa kanyang tahanan magpakailan. Tingnan niyo po ang verse 6. Sabi diyan, magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. I will live in the house of the Lord forever. Ilan na ho sa inyo nakapasok sa mga malalaking bahay? Diba? I'm sure. Siguro, minsan sa buhay natin, nakapasok tayo. No? Somehow, parang manghang-mangha tayo pagka nakapasok tayo sa malapalasyong tahanan. Di ba? Wow, ang ganda naman ng bahay na yan. No? Sana all. Sana all ka na lang, di ba? Pag mayroong magandang bahay tayo napupuntahan. Pero mga kapatid, well, maganda naman yung, I mean, we're not saying that it is bad to own a mansion. Hindi yung masama. Pero kung hindi ka man magkaroon ng mansion dito sa lupa, sabi dito ni David, magpakailanman sa bahay ni Yahweh, ako ay mananahan. Anong ibig kong sabihin nito? Kung dito pa lang sa lupa, manghahana tayo. Ako nga ho mga in the next several months, babiyahe uli ako ng General Santos City para sa mga ilang programa ng Translators Association. And one of my dreams ba doon yung makapasok ka sa bahay ni SMP, ni Senator Manny Pacquiao. Kasi grabe yung pastor Talagang malapalasyon. Pero makapasok man ako doon o hindi. Mansion, super. No? Pero kung hindi man ako mabigyan ng pagkakataon, okay lang. Kasi si Lord naman, may pangako din namang bahay sa atin. Amen. At ang tinding bahay na ito, sabi ni Lord, dito ay mananahan tayo pagpakailan. Alala ko tuloy yung John chapter 14. Nakita niyo ba yung sa John chapter 14? Minsan kausap ng Panginoon ang kanyang mga disipulo. Ang sabi ng Panginoon dito sa John chapter 14, verses 1 to 4. Ang sabi ng Panginoon sa mga disciple niya, sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos. Magtiwala rin kayo sa akin. Tatahanan ng aking Ama, maraming silid. Sabi ni Lord, maraming silid sa tahanan ng aking Ama. Pupunta ako doon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Grabe. 3, kapag nandoon na ako at naipaghanda ako na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay nandoon din kayo. At alam niyo na, ang daan, papunta sa pupuntahan ko. Nakakatawa ho ito, no? Kasi alam niyo, nung time na to, medyo discourage yung mga disciples kasi nga, nalalapit na yung parang si Lord nagbibigay na ng mga, hindi naman premonition, pero nagpaparamdam na in this earth, I will not going to stay long, ganon. No? So somehow nalulungkot sila. Sabi ni Lord sa kanila, hey guys, kayo mabagabag. Magtiwala lang kayo sa Diyos, magtiwala din kayo sa akin. Sabi ni Lord sa kanila, alam niyo ba, sa bahay ng aking tatay, maraming kwarto doon. Pero pupunta ako doon para, ano sabi rito? Paghanda kayo ng lugar. Sabi pa ni Lord, hindi ko to sasabihin kung hindi ito totoo. In other words, totoo. Kasi sinabi ni Lord Sabi niya, pag nandun na ako, ipaghahanda ko kayo, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ko, nandun din ako. So mga kapatid, si Lord nangako po sa atin. Hindi lang ho tahanan dito sa lupa, kundi meron tayong tahanan sa kalangitan. And in fact, even right now, it is being prepared for us today. Praise God. We have a great shepherd. A great shepherd that not only refreshes our souls, a great shepherd that does not only give us the confidence, a great shepherd that does not only give us protection, but He is our great shepherd. Siya ho ang ating dakilang pastol. Ang dakilang pastol na nangako
ng kanyang presensya sa ating mga. Kaya sa panahon na nalulungkot ka, sa panahon na parang hindi ka makatulog, meron takot, may kaba sa puso mo, iwaksin mo yun, i-focus mo ang attention kay Lord. Kasi si Lord, may pangako para sa iyo. And nawa, we will be able to understand what the Lord is telling us today. Kahit may mga taong ayaw sa iyo, pag si Lord ang gumagawa sa iyo, sabi ni David sa verse 5, pinagpapala mo ako sa harapan ng aking mga kaaway. Wala kang intensyon mang-away, pero may umaaway sa iyo. Sabi ni Lord, akong bahala, pagpapalain ka. Amen? Napakabuti ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa mga salita mo mula sa aklat ng mga awit, kabanatang 3. That indeed, Lord, ikaw ang aming dakilang pastor. Hindi ako magkukulang. Yes, Lord. Pinapahimlay mo ako sa luntiang pastulan. Inaakay mo kami sa tahimik na batisan. Sa panahon ng aming kahinaan, pinapanumbalik mo ang aming kalakasan. At Lord, hindi kami maliligaw sapagkat ikaw ang kumapatnubay sa amin tungo sa tamang daan, upang ang iyong pangalan ay maparangalan at mabigyan ng kaluwalhatian. Salamat po, Panginoon, dahil sa pamamagitan mo bilang aming dakilang pastol, lumakad man kami sa madilim na lambak ng kamatayan. Hindi kami matatakot, Lord, dahil kasama ka namin. Ikaw ang aming kaagapan. May tungkod kang pamalo na nagsisilbing gabay at sanggalang ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, ay pinaghahanda mo kami ng salo-salo, even in the presence of our enemies. Salamat, Panginoon, ng ulo sa aming langis na ibinubuhos mo ay tanda ng pagpapala na lubos-lubos. At salamat po, Panginoon, that, Lord, if you are the shepherd of our souls, ang kabutihan, ang pag-ibig mo sa amin ay hindi magkukulang. Amen. Makakasama namin habang kami ay nabubuhay. At salamat, Panginoon, we will dwell in the house of the Lord forever. Lord, purihin ka sa inyong mga salita. Tawa, ito po'y patuloy na magpabago ng aming mga kaisipan, aming mga puso, at aming mga gawin bilang isang. Thank you and honor you this afternoon. We love you, our great shepherd. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin sa Lord, mga kapatid. Praise Amen. God. Next Sunday po ay ang ating magiging series for the next, I think, mga 2 months ay tungkol sa Beatitudes, yung sermon ni Jesus sa bundok, sa Wow. Matthew chapter 5. Amen. Okay, Amen. God bless us all. Praise God. Amen. Maraming salamat po, Pastor Mario. Napakaganda po yung napag-aralan natin ngayong hapon na to. God is our defender and our protector, even in the presence of our enemies. Yan po, tandaan natin that He will prepare a table before us in the presence of our enemies. At tandaan natin, God's goodness will follow us all the days of our lives. At ang pangatlo, God gives us a space in the house of the Lord. Napakaganda. Kasama natin siya forever and ever. Kung nasaan siya, Amen. Amen. Hallelujah. God is good. He is our great shepherd who will keep us safe and secure